So I haven't heard the statement personally. Pero kung talagang nasabi yan ng ating Vice President, hindi ko naiintindihan kung saan nanggagaling yung kanyang sinasabing sariling political interest. Linawin lang po natin. Noong nakaraang 3 araw na nagkaroon ng impeachment trial, naipresenta ng ating prosecution na ilatag yung aligasyon dun sa articles of impeachment, kung saan andun yung threat sa Pangulo, sa First Family, and of course our former Speaker. Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position. Kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. It is our moral obligation and our moral duty. Balikan lang natin yung last week. And sa pananaw ko, next week we'll have more fireworks. Magiging exciting din yung next week. Pero kung ibalik natin dun sa nakaraang unang 3 araw ng pagdidinig ng impeachment court, which is the Senate in this case, andun kasi yung usapin na kaya ginawa niya yun at kaya siya nag-react ng ganon dahil na-trigger nung parang naging emotional yung kanyang Chief of Staff or si Attorney Zulaika Lopez. Pero ibalik natin. Sa ngayon ba, karapatan na ba na pagbantaan mo ang buhay ng isang tao dahil lamang ikaw ay galit? Pagbantaan mo ang buhay ng isang tao or magbigay ka ng banta dahil you are in the peak of your emotion. At ibalik rin natin, medyo nakakalungkot na habang patuloy na dinidinig ng impeachment court yung alegasyon ng prosecution, yun namang depensa ng defense panel, naglalaganap ang mga fake news, fake information, twisted facts sa social media. And I'm sorry to say this, yan po ay isa sa legacy na nakuha natin noong nakaraang administrasyon. Kaya dapat rin niyang ayusin. Ibalik natin doon sa, I remember meron kasi yung piloto, no? Na naglabas siya ng baril dahil nagalit siya doon sa traffic. Sa pananaw niyo ba makatarungan yon? Kasi mali yun eh, no? Pero kung kunyari meron ding isang security guard nagpakita ng baril, kasi nagalit siya, mali rin yun eh. And they have to be held responsible and accountable dun sa ginawa nila. Hindi porket nagalit sa traffic, gagawin yon. Hindi porket nagalit ka na may dumaang tao, rason na yon para magbanta. But if we look at the situation, ito nga ang pinag-uusapan, kaya hindi natin dapat ilihis eh. Kasi ang pinag-uusapan dito is kaakibat ng poder ng isang tao ay accountability. So, calling to stop all of this might be pointing to the fact na hindi maidepensa yung mga alegasyon doon. So, ba't hindi natin ibalik? Pag-usapan natin yung mga alegasyon, it's the best venue where the Vice President can refute the allegations and clean her name. Hindi natin pwedeng ituro ito sa iba dahil ito ay parte at kaakibat ng tungkulan kung saan tayo ibinoto.